Nag-away ng matindi ang aking mga magulang, pinutol nila ang aking baon sa sobrang galit. Nakipagrelasyon ako sa anak na babae ng kumpanyang karibal ng aking ama, siya ay maamo at mapagbigay sa akin, ngunit ayaw akong opisyal na kilalanin. Kapag nagtatanong ang mga kaibigan, walang pakialam siyang umiling, ang kasal ay dapat magkatugma sa antas ng lipunan, masyadong mababa ang pinagmulan ni Fang Yuan. Hindi ko siya pakakasalan, pero ang pag-iingat ng isang lalaking nagpapakain sa akin ay hindi naman masama. Nanlamig din ang aking ngiti sa puso, hindi na matiis ng aking ama ang aking katigasan ng ulo, sumuko ang aking ama at ipinamana sa akin ang kanyang bilyunang kayamanan. At naghanda ng mga magagandang sekretarya na mapagpipilian, sa 3 taon ng pagsasama namin ni Bai Ningbing, narinig ko ang tawanan nila ng kanyang mga kaibigan. May bumanggit sa akin, "Ningbing, hindi ka naman talaga nagkagusto sa poor student na yan, di ba? Inupa mo pa nga ang lugar para sa kanyang art exhibition, sa sentro ng lungsod, hindi mura yon." Tila bumibilis din ang tibok ng aking puso, sa isang estudyante ng sining na walang pinansyal at koneksyon, kahit sapat na ang kanyang mga gawa. Sa sarili niyang lakas, ang pag-organisa ng isang art exhibition ay napakahirap pa rin. Minsan ko itong binanggit sa kanya, hindi ko inakalang maaalala niya, pinisil ko ang aking kamao. Nais kong sumugod sa loob at yakapin siya ng may ligaya, ngunit sa susunod na sandali. Biglang narinig ko ang malamig na boses ni Bai Ningbing, 200,000 lang yon, ginaganyan ko lang ang mga batang lalaking walang karanasan. Agad na nagtawanan ang lahat sa paligid, ganito talaga ang epektibong paraan para kontrolin ang mga gwapong lalaking walang pera at kapangyarihan. Akala ko pa naman nagkagusto ka sa kanya, kinuha ni Bai Ningbing ang wine glass, nanlamig ang kanyang boses. Ang kasal ay dapat magkatugma sa antas ng lipunan, masyadong mababa ang pinagmulan ni Fang Yuan, pero bilang isang lalaking nagpapakain sa akin. Gusto ko siyang alagaan habang buhay, yumuko ako at tiningnan ang regalong dala ko. Ang kwintas ay 30,000, hindi katumbas ng halaga ng mga koleksyon ni Bai Ningbing, pero iyon ay aking pinag-ipunan mula sa aking scholarship. Ngayon, napakatawa, akala ko ay maamo at mapagbigay siya. Ngunit iyon ay pakitang tao lamang sa ilalim ng kanyang pagkiling at pagmamataas, sa totoo lang, mula simula hanggang wakas. Hinamak niya ang pagkatao kong ito, sa pag-iisip na yon, ang init ng damdamin na kasisimula pa lang. Unti-unting nanlamig dahil sa pagkadismaya at galit, mumiti ako. Iniwan ko ang kwinta sa storage cabinet sa labas ng pribadong silid, Bai Ningbing, ganoon na lang, tapos na tayo. Paglabas ko ng bar, sumakay ako ng taxi pabalik sa paaralan, kadalasan noon. Tumutuloy ako sa bahay ni Bai Ningbing, ngayon kailangan ko nang mag-ayos at kunin ang aking mga gamit. Pagdating ko sa harap ng dormitoryo, may pumasok na tawag, hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, ang aking ama pala, Fang Yuan. 2 taon na, galit ka pa ba sa tatay? Gusto mo lang naman matutong mag-drawing, di ba? Tatay mag-aayos ng art exhibition para sa'yo, maghahanap ng guro, ikaw ay isang mayamang binata. Sanay na sanay sa luho, gaano karaming hirap ang dinanas mo sa labas. Bigla kong narinig ang boses ng aking ama. Tumulo ang aking luha, umabot sa rurok ang pagsisisi, gaano ako katigas ng ulo noon. Dahil gusto kong mag-aral ng sining, hindi ng negosyo, nag-away kami ng aking mga magulang. Sa sobrang galit, umalis ako ng bahay, pinunasan ko ang luha sa aking mga mata. Pinakalma ko ang aking sarili, mahinang sumagot ng, "Tatay, hindi na ako mag-aalboroto. Kunin niyo ako pa uwi, mula sa villa hanggang sa aming paaralan ay hindi malapit ang distansya." Simula nang ibaba ng aking ama ang tawag hanggang sa makarating siya rito, kalahating oras lang ang inabot. Pati ang aking ina at ang katiwala ay sumama, nakita ko ang Rolls Royce na nakapark sa harap ng dormitoryo. At ang aking ama na puno ng mamahaling damit, ang aking bibig ay hindi makasara, Fang Yuan. "Ang yaman pala ng inyong pamilya, lumabas ka para maranasan ang buhay," sabi ng aking ina nang makita ang aking payak na dormitoryo. "Si Bai Ningbing ay ganito rin ang kalagayan, Fang Yuan, anong klaseng buhay ito para sayo? Bakit kakaunti ang iyong damit? Hindi mo na ba kayang bilhin ang mga ito? Sa totoo lang, karamihan ng aking gamit ay nasa bahay pa ni Bai Ningbing, pero iminulat ko ang aking bibig. Hindi ko pa rin ito nasabi, ang ama ni Bai Ningbing at ang aking ama ay tila magkaribal noon. Dalawang sila na lumaki ng magkasama, dati silang magkapatid, ngunit dahil sa pag-agawan ng isang proyekto. Nagkahiwalay ng landas, inaamin ko, noong unang beses ko makita si Bai Ningbing. Bukod sa totoong hirap sa buhay, may bahagi rin na gusto kong magalit sa aking mga magulang. Sinadya ko siyang lapitan, nagpanggap bilang isang gwapo at walang muwang na binata. Hinikayat siya na payagan akong manatili sa kanyang tabi. Pero akala ko sa loob ng 2 taon, sana may damdamin na kami. Gusto ko ring na yon, ihayag ang aking tunay na pagkatao, ngunit binigyan niya ako ng matinding sampal. Sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, ipinakita niya na ang aking mga pangarap sa kanya
ay parang palaka na nagnanais ng karne ng sisn. Habang iniisip ko yon, isiniksik na ng tatay ko ang kaunting mga gamit ko sa trunk ng kotse. Tumalikod siya, hinawakan ang balikat ko, parang bata ang tono. Fang Yuan, gusto mo matutong mag-drawing, di ba? Hindi kami makikialam. Itinaas ko ang ulo, pinutol ang sinasabi ng tatay, papasok ako sa kumpanya. Sa totoo lang, nung sandaling nakatanggap ako ng tawag, naisip ko na, ako lang ang anak ng mga magulang ko. Sa hinaharap, kailangan ng kahalili para sa negosyo. Ang negosyo namin ay nasa buong bansa, nangunguna sa industriya. Ang ganitong industriya, ibibigay ba sa kamay ng dayuhan? Isinaalang-alang din ito ng tatay. Kaya pinilit ako mag-aral ng negosyo. Pero noong panahon na yon, napakabata ko, akala ko ang hilig at pangarap mas mahalaga kaysa sa lahat. Ngayon naiisip ko, ang pagmamahal ko sa pagdrawing, kayang ipagpatuloy sa ibang oras. Hindi ito sumasalungat sa pagmana ng negosyo. Umiti ako, hinawakan ng braso ng tatay. Tatay, lubos ko nang napagtanto ang pagkakamali ng dati kong iniisip, pero ngayon wala akong alam sa operasyon ng kumpanya. Malamang kailangan magsimula sa simula. Kahit hindi ako bihasa sa negosyo, alam ko na. Kung gusto talagang pumalit sa isang negosyo, parehong teorya at praktikal na karanasan ay dapat sapat na mayaman. Tiningnan ako ng tatay ko, nagulat muna, tapos mumiti at sinabi. Sobrang busy ako sa mga araw na ito, baka hindi kita personal na maturuan, pero okay lang. Hahanapan kita ng guro, ituturo muna ang mga pinakapangunahing bagay, tumigil siya saglit. Parang may naisip, dagdag na sabi, huwag kang mag-alala. Magkakasundo kayong dalawa. Nang mag-drive pabalik sa villa, ang kabinet na puno ng figure at modelo. Malinis at maayos, walang alikabok. Sa mga oras na wala ako, may naglilinis araw-araw. Isang biglang damdamin ng pamilyaridad dumating sa akin. Sumandal ako sa kama, halos 1 minuto lang matutulog na ako, pero sa oras na yon, tumunog ang cellphone na nasa tabi ng unan. Antok na antok ako, inunat ang kamay. Hindi man lang tumingin, nakapikit ang mata sinagot. Ang boses sa kabilang linya ay napakaganda. Pero puno ng sisi. Fang Yuan, nasaan ka? Si Bai Ningbing ito. Parang umalis na siya sa bar, tahimik at walang laman ang paligid. Ang boses na dumarating, mukhang malungkot. Hindi ba ikaw ang nagsabing tuwing araw na ito bawat taon? Kailangan bang lahat ay magkasama? Bumalik na ngayon sa villa, tumigil siya sandali. Medyo lumuwag ang kanyang saloobin, may inihanda akong regalo para sa iyo na tiyak na magugustuhan mo. Eksibisyon ba yon? Ngunit mula nang lumabas ako sa bar, hindi ko na yon kailangan. Nakaupo ako sa aking silid tulugan na pinagkakitaan ko mula pagkabata at pinagmamasdan ang buwan sa labas ng bintana, biglang bumalot sa akin ang hindi pa naranasang katahimikan. Maraming salita ang natural na lumabas sa aking bibig. Bai Ningbing, salamat sa iyong pag-aalaga sa nakaraang mga taon. Ngunit maghiwalay na tayo mga 2 hanggang 3 minuto. Walang anumang tunog na nanggaling sa kabilang dulo ng telepono, masyadong tahimik ang gabi, tila tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Noong akala ko nawalan na ng signal, sa wakas ay nagsalita si Bai Ningbing, maghiwalay. Fang Yuan, naisip mo ba ng mabuti, hindi mura ang matrikula para sa mag-aaral ng sining? Bukod sa akin, sino pa ang susuporta sa mamahaling libangan na yon? Siya ay puno ng tiwala sa sarili na para bang hawak niya ako sa kanyang palad, tiyak na ang isang mukhang. Isang dukhang mag-aaral sa kolehiyo ay walang kahit katiting na lakas ng loob na iwan siya. Ngumiti ako, pero Bai Ningbing, mapapagod din ako, ulit kong sinabi, huwag na tayong magkita pagkatapos nito. Ang mga bagay na iniwan ko sa villa, pakiusap ay iproseso mo, itapon na lang diretsyo. Pagkasabi ko nito, hindi na ako naghintay ng sagot ni Bai Ningbing, diretsyo kong pinatay ang tawag. At lahat ng kanyang mga paraan ng pakikipag-ugnayan ay hinila ko sa blacklist, sa wakas ay itinapon ko ang telepono. Humiga ako sa kama, marahil dahil sa pag-uwi ko, nakatulog ako ng napakaganda noong gabing iyon. Hanggang tanghali ng susunod na araw na lang ako natural na nagising, kumuha lang ako ng anumang pantulog at bumaba na walang sapin ang paa. Nagbukas ng isang bote ng cola at ininom sa isang lagok, sabay kuha ng telepono, nakita kong may isang dagdag sa WeChat. Bagong aplikasyon ng kaibigan, Shen Yuan, ang kanyang tala ay isang linya lamang. Kamusta? Ipinakilala ng tiyo, ito marahil ang nabanggit kagabi. Ipinangako ng tatay na tulungan akong mahanap ang guro na magtuturo sa akin ng pamamahala, ngunit nang idagdag ko bilang kaibigan saka ko nalaman. Siya ay hindi isang mataas na opisyal, kundi ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Shen, mas matanda sa akin ng 2 taon. Mula nang magtapos sa high school, nagsimula na siyang makisangkot sa mga gawain ng kumpanya. Ngayon ay kaya na niyang humawak ng sarili niyang hanay. Nakapagpatupad na siya ng ilang napakahirap na kaso ng pagsasanib at pagbili. Kamakailan lamang siya bumalik mula sa ibang bansa. Hindi lamang sa loob ng bilog ng mga anak ng mayayaman, kundi pati na sa mga negosyanteng tunay na nagsimula sa wala, mataas ang pagtingin sa kanya.
Pero totoo namang may oras ako para kay Shen Yuan. Nang makita ko siya, natuklasan kong hindi siya tulad ng aking naisip. Medyo iba pala talaga siya. Nakasuot siya ng puting kamiseta, balingkinita ng katawan. Maputi ang balat. Ang sikat ng araw mula sa malaking bintana ay bumagsak sa kanyang balikat, na bumuo ng isang manipis na gintong gilid. Iniabot niya sa akin ang kanyang kamay, ningiti-ngiti siyang tumingin sa akin. Nag-away ka para sa iyong pangarap at pamilya. Medyo hinahangaan kita, Fang Yuan. Nagsimula na akong madalas makipagkita kay Shen Yuan. Minsan sa kumpanya, minsan sa eskwelahan. Sa gabi, pagkatapos ng klasiko, pupunta siya gamit ang kotse, dala-dala ang kape, at isang makapal na salansan ng mga business case. Ang mga siksik na numero at materyales sa negosasyon ay ikinamamatay ko. Tuwing ganitong sandali, nakaupo si Shen Yuan sa tabi, paminsan-minsang binabalik-balikan ang aking sketchbook, na puno ng aking mga likha sa mga nakaraang taon. Karamihan dito ay nanalo na ng mga parangal sa loob at labas ng bansa. Ibinaba niya ang ulo. Seryoso ang ekspresyon. Matapos sagutin muli ang isa sa aking mga pangunahing tanong, itinaas ni Shen Yuan ang ulo. Dinala ang isang pintura sa harap ko at may taos-pusong tono, Fang Yuan. Magtatapos ka na ngayong taon, tama ba? Narinig ko kay Tio na binanggit mo na gusto mong magdaos ng isang art exhibition. Kung ganoon, bago mo gawin ang gusto mong talagang gawin sa ngayon. At pagkatapos ay lubusang italaga ang iyong sarili sa pamamahala ng kumpanya. Natigilan ako, hindi ko alam na binanggit pa pala ito ng tatay ko sa kanya. Pag-uwi, wala nang hadlang sa pera, nakipag-ugnayan na ako sa ilang mga organizer ng eksibisyon. Kamakailan lang, dahil sa mga espesyal na paghihigpit, paunti-unti na ang mga outdoor activity, kaya halos imposibleng makakuha ng bagong lugar para sa eksibisyon. Tila napansin ni Shen Yuan ang aking pag-aalala. Nag-isip siya. Ito ba ay dahil sa isyu ng permiso? Kumindat siya, parang may naisip. Ikwento mo sa akin. May kaibigan ako na, ilang araw lang ang nakalipas, sa downtown. Nag-arkila ng isang lugar para sa art exhibition. Marami siyang karanasan. Tatanungin ko siya. Hindi inasahan ni Baining Bing na makakatanggap siya ng tawag mula kay Shen Yuan. Hindi na sila nag-usap ng ilang panahon. Magkakasama sila sa dorm noong kolehiyo, parehong nagtapos sa top universidad sa bansa, sa business school. Pero noong huling taon nila, biglang nagpa siyang mag-abroad si Shen Yuan para palawakin ang overseas business ng kumpanya ng kanyang pamilya. Noon, nasa dorm siya, pinapanood si Shen Yuan na naglalagay ng isang libro sa kanyang maleta. Kabilang dito ang isang art magazine na kitang-kita. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ito at binuklat ng ilang pahina. Medyo nagulat siya at natawa siya, Shen Yuan. Ito ba ay isang sketchbook? May interes ka rin pala sa sining. Lumingon ang isa. Seryoso ang tono, binibigkas ang bawat salita. Narito ang mga likha ng taong gusto ko. Iyon yata ang huling beses na nagkita sila. Ngayong bumalik si Shen Yuan sa bansa, tinawag niya ang marami sa mga dati niyang kaibigan. Nagpareserba siya ng isang pribadong silid sa isang bar, para naman sa kanyang welcome party. Pagkatapos kumain, biglang lumapit si Shen Yuan. May hawak siyang baso ng red wine, marahang tinapik ang gilid ng baso ni Baining Bing. Binanggit ang kanyang pangalan. Baining Bing, narinig ko mula sa iba. Nakamakailan ay nakuha mo ang downtown. May karanasan ka ba? Gusto ko ring gumawa ng Shen Yuan, isang art exhibition. Ito ay biglang nagpabalik kay Baining Bing sa gabi bago umalis ang binibining ito papuntang ibang bansa. Hawak ang isang sketchbook na may mga matang nagniningning. Dahil ba sa lalaking iyon? Matagal na ito. Mahal pa rin niya ito, hinahabol ito. Inamin ni Baining Bing na hindi siya kuripot sa kanyang mga kaibigan. Pero ibinaba niya ang ulo, sandaling kalungkutan lamang. Sa huli, ngumiti siya at kumaway. Pasensya, ang lugar na nakuha ko ay malamang ang huling bahagi ng pag-aapruba. Sa bagay na ito, baka hindi ako makatulong. Paanong hindi makatulong? Pagkasabi ni Baining Bing, ang iba pang naroroon ay biglang nagsimulang manggulo. Halos lahat sila ay mga anak ng mayayaman, may ari-ariang bilyon. Lumaki sa iisang bilog, walang inaalala sa kanilang mga kilos. Hindi naman ito malaking bagay, isang lugar lang. Pumayag ka na lang, ano naman kung mag-adjust. Magkaibigan na kami ni Yuan ng maraming taon. Ang art exhibition na ito ay may kinalaman sa kanyang habang buhay na bagay, Saka bakit mo binili iyon, para lang pasayahin ang iyong alagain? Ang lalaking may ganyang estado sa buhay, huwag nang magsalita, kahit anong mumurahing paninda. Mas gusto niya siguro iyon, haha, sunod-sunod na tawanan. Si Baining Bing ay nakaupo sa gitna, bigla niyang naramdaman mula nang si Fang Yuan ay unilateral. Nang ipahayag niya ang hiwalayan sa kanya, wala na silang komunikasyon. Isa lang naman siyang pwedeng mawala o hindi na alagain, marami namang ganyan. Umaasa siya sa kanya para mabuhay, bakit siya bibigyan ng masamang tingin? Bahagya siyang nakasimangot.
Inilabas niya ang hintuturo, paulit-ulit na kumakatok sa mesa, sa wakas ay hindi na napigilan. Kinuha ang telepono, nagpaliwanag ng isang pangungusap, ngunit tungkol sa eksibisyon. Nasabi ko na sa kanya, dapat pa rin magtanong muli. Malamang na si Bai Ningbing mismo ay hindi na malayan nang pindutin ang voice call kay Fang Yuan sa sandaling iyon. Bahagya siyang napabuntong hininga, sa katunayan ay may pag-asa, mula nang sumali sa pagtataguyod at pag-aayos. Ngunit sa susunod na saglit, direktang naputol ang signal, ang kabilang dulo ay nagpakita ng pulang tandang padamdam at malamig na mekanikong dialogo, hindi ka kaibigan ng kausap. Hindi maaaring voice call, ang sitwasyong ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. May mga nakatayo sa tabi, diretsyo na bumulalas ng, "Naku, si Ningbing. Na-block ka ba ng alagain na yon?" Biglang itinaas ni Bai Ningbing ang kanyang ulo, matalim ang tingin sa nagsalita. Ang natitira ay hindi na nangahas magsalita, nagtinginan na lang, si Shen Yuan ay kagagaling lang. Hindi alam ang relasyon sa pagitan ni Bai Ningbing at ng tinatawag niyang alagain na kolehiyong lalaki. Nagbuhos siya ng isang baso ng alak, inabot, pilit na nag-ayos ng usapan. "Ano, nag-away kayo ng kasintahan?" Saglit na katahimikan. Itinaas ni Bai Ningbing ang ulo, parang may pag-aalipusta, "Kasintahan? Siya ba ay karapat-dapat?" Ang mga salitang ito ay mapagpasya at malamig, parang sadyang sinabi sa lahat. Ang lalaking iyon sa kanya ay wala. Ngunit malamang si Bai Ningbing lamang ang nakakaalam, sa sandaling iyon, hindi siya komportable. Parang may nawawala sa kanyang puso, parang may inalis, tanging nararamdaman ay sakit. Inilabas niya ang kamay, tinakpan ang mukha, tila sobrang pagod. Sumandal sa upuan, "Hindi ba isang lugar ng eksibisyon lang iyon? Dahil gusto mo. Kunin mo na lang," tumingin siya kay Shen Yuan, malungkot ang boses. Bahagyang umubo, "Tiyak na maabot mo ang lalaking gusto mo," sa katunayan ay tama si Shen Yuan. Dapat ko munang ayusin ang kasalukuyang mga gawain bago sumali sa proyekto ng kumpanya. Lalo na ngayong malapit ng graduate, gabi-gabi akong nasa studio, ginagawa ang aking graduation work. Tuwing malapit na sa hating gabi ako lumalabas, kaya ayaw ko nang sunduin ni Shen Yuan, ngunit hindi ko inaasahan. Nang lumabas ako ng silid-aralan, makikita ko ang ibang tao, si Bai Ningbing. Nakasuot siya ng itim na Amerikana, pumayat ng kaunti, may bahagyang anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Nakatayo siya ng marilag sa pasilyo, tila lasing ng kaunti, may amoy ng alak. Nakapikit ang mga mata, mukhang pagod, nang marinig ang tunog. Itinaas niya ang ulo, tumingin sa akin, "Fang Yuan. Gusto ko sanang magkunwaring hindi nakita, dumiretso na, ngunit ngayon ay tila hindi na posible." Tumuwid si Bai Ningbing, isa-isang lumapit sa akin, siya ay nangunot ang noo. Hindi maganda ang kanyang ekspresyon, ngunit talagang matapang ka na, marunong ka na. Kahit paalam ay hindi mo ginawa, ito ba ay handang hindi na magkita? "Fang Yuan." Kinagat niya ang kanyang labi, hinawakan ang aking pulsuhan, na-block na ang telepono. "Ano ba talagang nangyari sa'yo?" Bigla na lang nawala, determinadong putulin ang relasyon. Hindi ko inaasahan na hahabulin ako ni Bai Ningbing dahil siya ay laging mayabang, kahit makipaghiwalay. Hindi siya mag-aatubili o magmamakaawa, ngunit ngayon, humihingi siya ng dahilan sa akin. Tama rin, kung ipapaliwanag ang bagay, baka mas mabuti para sa lahat. Napabuntong hininga ako ng malalim, "Miss Bai, hindi na kailangan ito. Ang mga sinabi mo sa bar noong araw, alam ko na lahat, ano?" Parang natigilan siya, walang kurap na nakatingin sa akin. "Fang Yuan, ano ang sinasabi mo?" Marahan akong tumango. At saka ko dahan-dahang inalis ang kanyang kamay, hinila ang aking bag, at umatras ng isang hakbang. Nakatayo si Bai Ningbing sa kinaroroonan, sa sandaling iyon, tila sa wakas ay naunawaan na niya. Walang karanasan sa mundo, mababa ang katayuan, ito marahil ang tingin sa akin ni Miss Bai, isang lalaking umaasa sa mayayaman para kumain. "Paano ako karapat-dapat na manatili sa iyong tabi?" Bahagya siyang kumuyom ng kamao, biglang tumingala. Malamig ang ekspresyon, ngunit may halong kahinaan at pagkalito, parang hindi alam kung ano ang gagawin. Umiti siya ng bahagya, marahang tumawa, at nagsabing, "Mabuti. Anong kabayaran ang gusto mo? Alahas, villa, sports car, o mga antigong sining?" Humakbang siya papalapit sa akin, ang bango ng sampagita. Halos dumampi na sa aking ilong, "Anuman ang gusto mo, kaya kong." Hindi na kailangan, agad ko siyang pinutol, wala akong gusto. Ngumiti ako sa kanya, at saka tumalikod at umalis, ngunit nang malapit na ako sa labasan. Narinig ko ang huling tawag niya sa pangalan ko, "Fang Yuan." Nanginginig ang kanyang boses. Puno ng pag-asa, kung sasabihin ko kasal. Lumingon ako, salita sa salita, hindi pa naiintindihan ni Miss Bai. "Ang ayaw ko ay ang ayaw ko sa'yo." Pagkatapos ng araw na yon, hindi na ako hinanap ni Bai Ningbing. Tungkol sa nabanggit na eksibisyon ng sining, hindi inaasahang nakuha ko ito. Madalas siyang pumunta sa akin, kasama ko, pinag-iisipan ng mabuti ang plano ng eksibisyon. Pag-aayos ng lugar pagpopromote, umiti ako at nagbiro sa kanya.
Ito marahil ang pinakabatang proyekto na iyong pinangasiwaan. Sumandal siya. Bahagyang tumingin sa akin, hindi kumukurap, mas mababa lang ang gastos. Ngunit para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang bagay. Nang sabihin niya ito, mahinahon ang kanyang boses, ako naman ay nataranta, saglit. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya yumuko na lang ako upang ayusin ang mga dokumento sa mesa, sa pagmamadali. Isang maliit na aklat ang nahulog mula sa mga dala ni Shen Yueyuan, otomatiko ko itong pinulot. Ito ay isang sketchbook, may nakalimbag na pangalan ng pintor, Leon. Iyon ang aking alias sa pagpipinta. Shen Yueyuan, dahan-dahan akong tumingala. Tinitigan ko siya ng may pag-aaral, hindi dahil mayroon siyang gawa ko, kundi dahil. Ito ang unang magasin na naglathala ng aking likha. Noong panahong iyon, baguhan pa lang ako sa pagpipinta, at ang magasin ay napaka-niche. Hindi kilala at ngayon ay wala na. Noong issue na yon, tila ilang kopya lang ang naibenta, kahit ako mismo ay walang kopya. Nag-alinlangan akong nagtanong. Ang bagay na ito, nasa iyo pala. Sandali siyang natahimik. Marahil ay guni-guni ko lang, tila nahiya siya, bahagyang namula ang kanyang pisngi. Napakahina ng kanyang boses, halos kailangan kong pilitin upang marinig. Kung sasabihin ko, na nakita na kita noon pa man at gusto kita. Ang paghahanda para sa eksibisyon ay tumagal ng halos 3 buwan. Sa araw ng pagbubukas, inimbita ko ang maraming dating kaibigan, tuwang-tuwa ang aking mga magulang, nagpadala sila ng mga imbitasyon halos sa lahat ng mga kilalang tao sa negosyo at politika na kanilang kakilala. Ang ama ni Shen Yueyuan ay matagal ng kaibigan ng aking ama. Natural na darating siya. Hindi ko alam kung dahil sa pagretiro na. Ang dating negosyanteng nagsimula sa wala, matapang at desidido, ngayon ay tumitingin sa akin. Na para bang isang mabait na nakatatanda mula sa kapitbahay. Umiti siya at sinabi sa aking ama, "Oh, Fang, naaalala mo ba? Noong buntis pa ang iyong asawa, ano ang napag-usapan natin? Kung babae, ay maging magkapatid na babae ni Shen Yueyuan, kung lalaki, magkakasal tayo." Napabuntong hininga ang aking ama, hinawakan ng ilong, at palihim na tumingin sa akin. Simula nang umalis ako ng bahay, nasakop na niya ang aking matigas na ugali. Ang ibang mayayamang pamilya ay gumagamit ng kasal ng kanilang mga anak. Upang patatagin ang kapangyarihan at posisyon ng pamilya, hindi siya basta-basta gagawa ng gulo ngayon. Ang unang reaksyon ay tingnan muna ang aking opinyon. Hahaha. Ang mga bagay na ganyan, dapat gusto ng mga bata, haha. Ilang beses tumawa ang aking ama. Tiyak na gusto ng aking anak na babae. Lumingon si Ginoong Jiang, tinapik ang balikat ni Shen Yueyuan. Isang ngiti na parang alam niya ang isang bagay, napabuntong hininga si Shen Yueyuan. Mabilis niya akong tiningnan, marahil ay natatakot na mapahiya ako, agad niyang pinigilan ang biro ng kanyang tatay. Huwag kang magsalita ng walang pag-iisip, para kang nagpapahiya sa lahat, hindi rin makakatakas. Ngunit hindi ko alam kung bakit, bigla kong naalala si Shen Yueyuan, kinuha ko ang telepono at sinubukan. Ang mukha na bahagyang namumula, parang isang dalagang nahuli sa kanyang lihim, ang mga matang nakayuko. Sa susunod na sandali, hinawakan ko ang pulso ni Shen Yueyuan, magaling kayi. Subukan natin, bakit hindi natin bigyan ng panibagong pagkakataon ang ating sarili, sabi ni Fang Yuan. Dapat ka ring sumubok na umasenso, halos matigilan si Shen Yueyuan, dahan-dahan siyang lumingon. Parang matagal siyang nag-isip, namula ang kanyang mukha, saka biglang itinaas ang kanyang kamay. Hinawakan ang braso ko, halos manginig ang kanyang boses, ngunit matatag. Fang Yuan, lahat ay tumingin sa amin, parehong naroon ang mga nakatatanda. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman na parang tinatanggap na ako ng buong pamilya. Sa sandaling iyon bigla kong naisip, baka may pamilyar na tao na dumating, mahina niyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali, hinila ako ni Shen Yueyuan, Fang Yuan. Ipakikilala kita sa isang kaibigan, sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, hindi matutuloy ang eksibisyong ito. Kailangan pa naming magpasalamat sa kanya, ayon kay Shen Yueyuan, bago pa magkaroon ng limitasyon sa venue ng eksibisyon. Ang kaibigang ito ay umupa na ng venue mula pa noong una, pero hindi naman ginamit at hindi naman sayang Kaya ibinigay na lang niya sa akin, lang ako, hindi ko alam kung bakit may kuryosidad. Interesado pala sa sining ang kaibigan mong iyon? Umupa pa ng venue para sa eksibisyon, medyo kakaiba ang hilig ni. Ngumiti si Shen Yueyuan, ang hilig na yon. May narinig ako, may binubuhay siyang binata, artistang nagpipinta, pangarap ay magkaroon ng sariling eksibisyon. Pero hindi ko alam kung bakit, ilang araw ang nakalipas, nag-away sila, at blinop na siya ng babae sa lahat ng komunikasyon. Kaya hindi na nagamit ang eksibisyong ito, at dahil hindi naman sayang, hiniling ko na lang sa kanya. Nang marinig ko ang mga huling bahagi, parang nag-shutdown na ang utak ko. Ang kwentong ito,
Masyadong pamilyar ang tunog, huminga ako ng malalim, hindi pa ako nakaka-recover sa mga salitang iyon. Bago pa ako makapag-react, nakita na ni Shen Yuan ang kanyang kaibigan, hinawakan niya ang kamay ko. Patungo sa entrance ng gallery, mabilis siyang naglakad ng 2 hakbang, nakatitig ng hindi kumukurap. Sa mga pinturang langis na nakalatag sa labas ng pader, sa ibaba ay may listahan ng mga impormasyon ng mga likha. Nandoon ang pangalan ko, ang litrato ko, pati na ang aking paglaki sa paaralan. At ang pangkalahatang impormasyon ng aking pamilya, ang pamilya Fang, isa sa mga kilalang pamilya sa negosyo ng Hilagang Lungsod. Alam ni Bai Ningbing iyon, ngunit dahil sa kanyang tatay. At ang dating alitan ng namumuno sa pamilya Fang, ilang dekada nang hindi nag-uusap, kaya kahit alam niya na may nag-iisang anak na lalaki ang pamilyang ito, hindi niya pinansin kung ano ang pangalan nito. Sa wakas, Fang Yuan pala ang kanyang Ang pagkakataong ito ay bigla na lang nangyari, hindi inaasahan, walang paghahanda. Muling nagkita, ang atmosfera ay tahimik, si Shen Yuan ang unang sumira. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang braso ko. Umiti siya, tinitingnan mo ba ang listahan ng mga likha? Ito siya eh. Ito rin ang nag-iisang anak ng pamilya Fang, si Fang Yuan. Hindi mo siya kilala, di ba? Ang inyong dalawang pamilya ay lagi nang hindi maganda ang relasyon, hindi na kailangang idamay ang susunod na henerasyon sa mga alitan ng matatandaan. Bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ito para magkaayos? Sa sandaling iyon, bigla akong nakaramdam ng pagsisisi kay Shen Yuan dahil hindi ko alam na magkakilala sila ni Bai Ningbing kaya hindi ko naisip. Nasabihin sa kanya ang mga nangyari dati. Iniyuko ko ang aking ulo, parang lugaw ang utak ko. Maraming iniisip, naguguluhan, iniisip kung paano ako magkakaroon ng pagkakataon. Para sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari, ngunit hindi ko napansin na ang tingin ni Bai Ningbing ay hindi kumalas. Nanlaki ang kanyang noo, tumingin sa kamay ni Shen Yuan na nasa akin, saka umubo ng mahina. Shen Yuan, ito ba ang sinasabi mong babaeng gusto mo? Ano, nakuha mo na? Hindi ko sinasadyang tumingin kay Shen Yuan. Ang kanyang tingin ay tapat, walang itinatago, ang boses ay mahinahon at maliwanag. Gusto ko siya, tumingin din siya sa akin. Iabot ang kamay upang makipagkamay, kami ay nagde-date sa katunayan. Marami pa akong dapat pasalamatan sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong pagbibigay ng lugar para sa eksibisyong ito noong una. Ako at si Fang Yuan ay malamang na walang gaanong oras na magkasama para mag-setup ng venue at mag-aral ng curation. Hinampas pa niya ang braso ni Bai Ningbing. Sa pagiging magkapatid, wala kang masasabi. Sa susunod na may makita kang bag na gusto mo, sabihin mo sa iyong kapatid. May utang akong malaking regalo sa iyo. Nang sabihin yon ni Shen Yuan, taos puso ito. Nagpapasalamat siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa tulong ni Bai Ningbing. Ngunit ang reaksyon ni Bai Ningbing ay hindi inaasahan. Wala siyang sinabi. Napangisi si Bai Ningbing. Hindi ako nangangailangan ng mga iyon, ngunit ang iba pang nasa kamay ni Wei. Ibibigay mo ba? Ang kanyang tono ay napakakakaiba. Ang ekspresyon niya ay nakangiti ngunit ang pakiramdam ay napakalamig. Naglalabas ito ng aura na huwag lumapit. Kumunot ang noo ni Shen Yuan. Iba pa? Ano ang ibig mong sabihin? Mahina ang tono ni Bai Ningbing. Halimbawa, ang boyfriend. Ano? Muntik nang magalit si Shen Yuan. Siya ay may banayad at mainit na personalidad, ngunit sa pagkakataong ito, kung wala ako sa tabi niya, sa palagay ko, maaari niyang hilahin ang kwelyo ng kaharap niya. Ang ganoong biro ay hindi nakakatawa. Umatras siya ng isang hakbang at bahagyang umiling. Hindi alam kung dahil sa hindi ka nais-nais na pangyayaring ito, hindi siya nagtagal dito. Sa loob lamang ng ilang 10 minuto, tiningnan niya ang lahat ng mga painting dito ng paisa-isa. Hindi siya nakipag-usap sa alinman sa mga mayayaman at kilalang tao na naroon. Sa huli, siya ay umalis ng mag-isa. Para bang hindi siya kailanman naroon. Makalipas ang ilang buwan, naayos na ang kasal namin ni Shen Yuan. Ang pamilya Jiang ay may ugnayan sa isang internasyonal na kilalang supplier ng alahas. Kaya naman sa pagpili ng singsing, natural na uunahin namin ang isang ito. Paglabas ko mula sa kumpanya ng hapon, dumiretso ako sa alahas upang tingnan ang mga singsing para sa engagement. Naglabas ang attendant ng maraming tray para sa akin. Nag-scan ako ng basta-basta at biglang napansin sa loob ng counter ang isang pink diamond ring na hugis puso. Sa tingin ko, napakaganda nito. Gusto ito ni Shen Yuan. Dahil sa ugali. Hindi sinasadya, sumandal ako sa counter at tumitig sandali. Ang batang babae na nagbigay sa akin ng singsing ay malamang na naintindihan ang ibig kong sabihin. Napangiti siya ng nahihiya. Pasensya na, Yi Fang. Ang singsing na ito ay naibok na ng ibang tao, hindi pa niya ito kinukuha. Kaya iwan muna sa amin. Sumagot ako, okay lang, okay lang. Hindi pa tapos ang sinasabi ko, biglang itinuro ng babae ang likuran.
Ay, yan ba yung babaeng bumili ng singsing? Baka gusto mong tanungin siya. Nakakahiya, pero talagang hindi kailangan. Gayunpaman, dahil sa pag-unawa. Bumaling pa rin ako at sinubukang umiti ng disente at pagkatapos. Nakita ko si Bai Ningbing. Lalong naging awkward ang sitwasyon. Yung malamig at tahimik niyang aura. Medyo nabawasan. Binati siya ng babaeng serbidora, Miss Bai. Ang ginoong ito ay interesado rin sa singsing. Hindi, mabilis kong pinutol ang sinasabi ng babae. Titingin-tingin lang ako. Tinamot ko ang ilong ko at pinalitan ng paksa. Nagtanong ng walang isip, ikaw din ba ay ikakasal? Tiningnan lang ako ni Bai Ningbing ng malalim. Ngunit hindi sumagot sa tanong ko. Malamang akala ng babae na magkakilala kami, nagbuhos ng 2 tasa ng kape at inihain. Inilagay sa harap ng mesa. Simula noong insidente sa bar, matagal na kaming hindi. Nagkasundo ng mahinahon. Bigla kong naalala ang mga nakaraan, noong bata at mapusok pa. Sa totoo, maraming bagay ang hindi ko napamahalaan ng maayos. Tulad ng mga taong kasama si Bai Ningbing, ngayon ay nasa labas na ako ng sitwasyon. Sa pagbabalik tanaw, hindi rin ako ganap na walang pagkakamali. Pinisil-pisil ko ang aking mga kamay. Ako mismo ang pumutol sa katahimikan sa pagitan naming dalawa, taos puso ang tono, Bai Ningbing, sa mga nakaraan. Gusto kong humingi ng tawad. Pero maniwala ka man o hindi, hindi ko intensyong itago ang aking pagkatao. Noong panahong iyon, grabe ang away ng aking mga magulang. Sa araw na umalis ako ng bahay, sobrang bigo ang tatay ko sa akin. Talagang inakala kong hindi na ako babalik. Kaya noong nakilala kita, si Fang Yuan ay isang bagong pagkakakilanlan. Walang kinalaman sa pamilyang Fang. Sumandal ako sa sofa at huminga ng malalim. Pero sino ang mag-aakala ng mga sumunod na pangyayari? Matapos sabihin ang mga ito, parang may nabunot sa aking dibdib. Biglang gumaan ang loob. Napagtanto ko, hindi lang ito pagsasabi kay Bai Ningbing. Isa rin itong pagtugon sa aking nakaraan. Pero matapos kong sabihin ang huling pangungusap, biglang itinaas ni Bai Ningbing ang kanyang ulo. Siya ay hindi katulad ko na ganap na nakaalis sa nakaraan at nakaramdam ng gaan, parang isang piraso ng kahoy na malapit nang mamatay ang apoy. Ngunit nakahanap siya ng mahinang kislap, nakatitig siya sa akin nang may matinding tingin. Nanginginig ang kanyang mga labi, bumuka at sumara. Fang Yuan. Nagustuhan mo ako, tama ba? Tila natatakot siyang magsalita ako. Nagmamadaling nagsalita, noong araw na pumunta ako sa iyong paaralan, naisip ko nang pakasalan ka. Noong mga panahong iyon, hindi ko pa alam na anak ka ng pamilyang Lin Fang Yuan. Wala akong ibang tao sa paligid. Si Bai Ningbing ay halos hindi kailanman ganito, hindi pa siya sanay sa bagong pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, halos nakikiusap, ang kanyang mukha ay marupok at bilog, parang isang pusa na iniwan ng kanyang amo. At sobrang nagnanais na kunin muli, iniabot niya ang kanyang kamay na tila gusto niyang hawakan ang aking pulso. Ngunit sa susunod na segundo ay na-miss niya ito. Inalis ko ang aking kamay at hinanap ang aking bag na nasa sofa. Kumuha ng isang itim na card, inilagay sa mesa, at itinulak pasulong. Tanggapin mo itong card. Kung kalkulahin ko, noong una tayong magkasama. Ang halagang ito ay dapat sapat na para mabayaran kita. Ano? Tumingin siya sa card na nasa mesa, maingat na kinuha, hindi makapaniwalang sabi. Fang Yuan, gusto mo bang maglinis tayo? Umangat ang kanyang mga labi. Ang kanyang tono ay mapait at malungkot, matagal, ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting. Dahan-dahang nagsimulang magdilim. Sa sandaling ito, tila napagtanto ni Bai Ningbing. Baka nagustuhan ko talaga siya noon, ngunit iyon ay nakaraan na. Noong ginamit niya ang salitang si poor boy. Upang tukuyin ang relasyon namin, sa sandaling iyon, kami ay naiwan na lamang na may pera. Ngayon, kasama ang bank card na ito, baka mawala na ang huling koneksyon. Wala na akong masasabi pa kay Bai Ningbing. Pagkaalis ko ng card, tinakpan ko ang aking mukha gamit ang 2 kamay, isang patak ng luha ang tumulo mula sa aking mga daliri. Nahulog ito. Paglabas mula sa Jewel Palace, halos gabi na. Balak kong tawagan si Shen Yuan para tanungin kung tapos na siya sa trabaho, ngunit hindi ko inaasahan na pag-ikot ko. Nakita ko siya. Maganda siyang bumaba mula sa Bentley. Tinanong ko, hindi ba sinabi mong may board meeting ka ng hapon? Umiling siya. May nagsabi na si Bai Ningbing. Nag-order ng bagay sa Jewel Palace at darating ngayong hapon. Bigla kitang naalala. Ano? Muntik na akong matawa. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Natigilan si Shen Yuan. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakitang malungkot. Talagang wala. Natatakot lang akong magdulot siya ng gulo sa'yo. Noong nakaraang eksibisyon, sinabi ko kay Shen Yuan ang tungkol sa nakaraan ko at ni Bai Ningbing. Pagkatapos ng pagkagulat, nagpakita siya ng kaunting pagsisisi. Alam mo, Fang Yuan, pagbalik ko sa bansa, uminom din ako kasama si Bai Ningbing at ang iba. Noong binanggit nila ang salitang poor boy, sila ay nakaangat at gumamit ng mga mapanlait na salita. Ngunit sa pag-ibig, paano mo masasabi kung sino ang tama o mali?
Kung maaari lamang akong bumalik sa nakaraan. Siguradong hahabulin ko ang bawat isa sa kanila at sasabihin na hindi siya isang ibon na nakakulong. Na umaasa sa kayamanan at kapangyarihan, siya ay isang ibon na may pangarap na lumipad ng mataas. Naaalala ang mga ito, niyakap ko ang baywang ni Shen Yuan. Wala nang magdudulot ng gulo sa akin. Tayo ay pumili ng Sing-Sing, Miss Shen. Karagdagang kwento. Si Bai Ningbing. Sa araw na ikinasal sina Fang Yuan at Shen Yuan, tumawag ang bar sa akin. Sinabi na sa file cabinet sa labas ng e-room ay biglang natagpuan ang isang kahon na may pangalan mo. Ang packaging ay napakaganda, malamang na regalo. Hindi alam kung bakit ito naiwan doon. Ako ay isang miyembro ng bar na yon, kaya nagpadala sila ng tao upang dalhin ito sa villa. Ito ay isang kwintas, bagaman limitadong edisyon, ang tatak ay medyo hindi sikat. Kaya hindi ito mahal, mga 30,000 piso. Dahan-dahan kong binuksan. May nahulog na postcard mula sa loob, may larawan ko at ni Fang Yuan. Iyon yata noong una kaming magkakilala. Sa unibersidad, nabunggo niya ang aking mga dokumento at nagmamadaling tinulungan akong pulutin ang mga papel. Sa tabi ay may aktibidad ang photography club, may kumuha ng litrato at ipinakita sa amin. Ang ganda ng ambience, may pakialam ba kayo? Gusto ko itong ilagay sa aming public account. Ng photography club. Tiningnan ko ang larawan at biglang naramdaman ang pamumula ng aking mga mata. Hindi ko talaga sinabi kay Fang Yuan na noong una ko siyang makita, nagustuhan ko na siya. Sa ilalim ng larawan ay may maliit na titik na isinulat ng pluma, Bai Ningbing, ngayon ay anibersaryo ng ating pag-ibigan. Maligayang anibersaryo. Pagkatapos kong mag-propose ako sa'yo, okay? Pakakasalan kita hahaha. Noong araw na yon, uminom ako ng maraming alak. Ang kasal ng mga pamilya Fang at Shen ay nag-imbita ng media, maaaring i-live broadcast. Nakaupo ako sa bakanting villa. Pinagmasdan ko si Fang Yuan na isinuot ang sing-sing sa daliri ni Shen Yuan. Simpleng disenyo. Hindi yung jewelry shop na pinuntahan ko, at hindi rin makukulay na diamante. Tanong niya sa kanya, papakasalan mo ba ako? Hindi siya nag-alinlangan. Puno ng palakpakan at pagbati ang buong lugar. Ako lang mag-isa, parang inabandon ng asong kalye na walang may-ari. Uminom ako ng isa pang bote ng alak. Hinanap ko ang pink na diamante na binili ko. Siya rin, katulad ko. Wala nang may gusto. Malamang lasing na talaga ako. Para akong bumalik sa araw na yon sa jewelry shop. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako tinanggihan, bagkus siya mismo ang nagsuot ng pink na diamante sa akin, nakangiti at kinakausap ako. Sige, Bai Ningbing, pinatawad na kita. Napakaganda ng panaginip na ito. Ipinikit ko ang aking mga mata at umagos ang luha. Halos ayaw nang magising.